ang pag-aaral po natin sa work and the purpose of a priest. The work and the purpose of a priest. So, bago po ako magpatuloy, and this is, ito na po yung, dito ko na po tatapusin yung message sa about priesthood. Kumbaga, dito na po siya, hanggang dito na lang siya. And then next, kumbaga, darako po tayo about the teaching of kingdom. So, bago po tayo magpatuloy, last time, ibinahagi ko po yung tatlong work and purpose of a priest. Sabi nyo nga po ulit, I am a priest. A royal priesthood. A chosen generation. Amen. Ang Panginoon, pinili tayo as a royal priesthood, a royal generation. Chosen generation. Sa una, to become a priest, ang work nito at ang purpose, unang-una, is to become a mediator. Sabi nyo nga po ulit, mediator. O maging tagapamagitan ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos. Kumbaga maging daluyan ng katotohanan, maging halimbawa sa tamang daan, at maging daluyan ng buhay. Katulad po ng sinasabi ng Panginoong Yesus, to become the way, the truth, and the life. The way, the truth, and the life. In this world, we are like Jesus. Sabi nyo nga po, I am like Jesus. At sabi nga po ng ating Panginoong Yesus, in this world, we are the light and a salt. So ganito po ang pagiging isang mediator as a priest. Not only, kumbaga, sa loob ng church, tayo nagmi-mediate, amen, kundi mas higit sa loob ng ating tahanan, sa ating mga eskwelahan, sa ating pong mga opisina, sa ating pong mga trabaho. Amen. At saan man tayo magpunta, mula sa loob ng church, papunta sa labas, let us mediate every man na dinadala ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kumbaga, hindi aksidente. Alam niyo po ba yon? Hindi aksidente na dinadala ng Lord ang mga tao sa buhay natin. Hindi aksidente. Kumbaga, let us review. I-review po ninyo yung mga tao sa paligid ninyo. Kung bakit sila dinadala ni Lord. And the Lord, meron siyang purpose at dahilan. At gusto ko niyang gamitin para i-mediate ang taong ito. O gusto ni Lord na mag-mediate para sa taong ito. Gusto ko niyang gamitin. Amen? Para dalhin siya sa Panginoon o makakilos ang Diyos sa kanyang buhay. Amen? So, gawin natin ito. Let us mediate from every people na dinadala sa atin ng Panginoon. Huwag nating isipin bata man yan, matanda man yan, o sabihin natin na hindi mo maganda yung pananamit niya o maganda yung pananamit niya. The moment na binigyan siya ng pagkakataon na makalapit sa'yo, the Lord allows, kumbaga, pinahintulutan ng Panginoon. Amen? So, wag natin sayangin. Wag natin sayangin. Ako nga, dati nga, nung youth ako, may isang bagay na nabuhay sa puso ko. Kasi, dati music na ako. Music ako dati. Nag-mixer ako dati. So, pagkatapos ng every Sunday service, may nakikita kaming mga bagong youth, no? Mga bagong tao dito sa church na dinadala ng Panginoon. And then, kasi ang nangyayari kasi dati, pagkatapos ng service, merong meeting lagi music. Ako, habang nagmi-meeting kami, tinitingnan ko yung mga bagong tao. Tinitingnan ko sila kasi parang nangihinayang ako na binigyan na sila ng pagkakataon ng Panginoon na makarating sa lugar na ito. Kumbaga, binigyan na sila ng, kumbaga, the Lord make all things works together para lang mapabuti yung tao sana dito sa church, ma-receive yung salvation. Kaya habang tinitingnan ko yung mga tao, habang nagmi-meeting kami, kasi gusto ko na hindi masayang yung pagpunta ng mga tao sa lugar na ito, na ma-sharean sila ng salvation. Amen? Na ma-sharean sila ng salvation. Huwag natin sayangin. Huwag natin sayangin na maidala yung mga tao sa Panginoon. Kumbaga, take every opportunity
na ibahagi ang Panginoon at dali ng tao sa Panginoon. Take every opportunity. Kasi iniisip ko, baka paglabas niya, mabangga siya, mamatay siya. Amen. Kumbaga, hindi natin alam. Baka paglabas niya, yun na pala yung huling punta niya ng church. Yun na yung huling pagkakataon na dinala siya ng Panginoon para abutin siya. Kaya lang, hindi natin inabot. Amen. So, wag natin sayangin. Wag natin sayangin. So, let us become a mediator as a priest of God. The pangalawa, as a priest, we must become a teacher of the law. Teacher of the law. Kumbaga, supposed to be, tayo po dapat lahat ay merong kakayahan na makapagturo ng salita ng Panginoon. Sino pong merong mga Bible sa inyo? Personal Bible. Meron naman po kayo lahat, amen. Sino pong wala para mabigyan namin kayo? Meron po kaming maliit na Bible dyan. Kahit pa paano, pwede nating, ang importante yung laman. Amen. So, at sa mga manonood po natin na sumusubaybay po sa amin, kung wala po kayong Bible, mag-message po kayo sa amin at pwede po kami mag-send ng Bible po sa inyo. Na sa ganon, meron po kayong mabasa. Amen. So, supposed to be, as a believer, o as a follower of Christ, kailangan meron na tayong kakayanan na makapagturo ng salita ng Panginoon. Kumbaga, hindi lamang makapagturo, kundi makapagbahagi ng salita ng Panginoon at makapag-demonstrate. So, para mangyari yon, kailangan natin magkaroon ng personal study. Kailangan meron tayong personal study ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig, at pasasamuhay ng salita ng Panginoon. Amen. Kailangan nagagawa natin ito na sa ganon ma-demonstrate natin ng maayos sa tao at maituro natin ng maayos sa tao ang nais ng Panginoon. So, sabi ko nga po, ang nakalulungkot sa panahon ngayon, marami ng kabataan ang hindi nakakakilala sa Diyos. Bagamat kilala nila ang pangalan ng Panginoong Jesus, yung pangalang Jesus, alam nila, kilala nila. Bagamat, kaya lang, wala silang lubos na pagkakilala. Hindi nila lubos na kilala ang Panginoong Jesus at ang ating Diyos. So, maraming kabataan, ngayon nga medyo tumataas yung rate ng suicide. Alam nyo ba yan? Tumataas ang rate ng suicide sa mga teenager. Tumataas. Kasi hindi nila kilala si Lord. Amen? Kumbaga, sa konting problema lang, konting bigat, nagpapakamatay sila. At yun ang nakalulungkot. So, this is one of a purpose. Kaya tayo kailangan matuto na magturo at kailangan na matuto mag-share. Na sa ganun, maibahagi natin ang salita ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos at ang kalooban ng Diyos sa mga kaklase natin, sa mga kaibigan natin. Amen. Sabi ko nga sa mga tao na dinadala sa atin ng Panginoon. Kumbaga tayo, in the next generation, ang tanong ko nga, papayag ba tayo na sa susunod na generation ang magiging mga anak ninyo? Darating yon. Amen? Na magkakaroon kayo ng sarili ninyong pamilya, magkakaroon kayo ng anak, magkakaroon kayo ng apo. Kumbaga sila yung papalit in the generation. Ngayon ang tanong, papayag ba kayo na dumating ang panahon na yon na hindi nila kilala si Jesus? Amen? At isa sila sa mga kabataan na pwedeng mag-commit ng suicide. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na yung anak ninyo magko-commit siya ng suicide dahil hindi niya kayang i-handle yung problema? O papayag ba kayo yung kaklase mo magko-commit siya ng suicide kasi hindi niya kayang i-handle ang problema? O yung kapatid ninyo, kaibigan ninyo, kaya nyo bang, kumbaga papayag ba kayo na magko-commit siya ng suicide dahil hindi niya kayang i-handle? Siyempre, hindi tayo papayag. Amen? Kaya, kailangan nating matuto. And that is one of the reason.
Kaya kailangan nating matutong magturo. Hindi naman yung ganong kagaling, amen, na kailangan na tumayo rito. Hindi ganon. It's just simple. Basahin mo ang salita ng Panginoon and i-share mo sa Kanya kung ano ang tinuro sa iyo ng Panginoon nung ikaw ay nagbabasa. Simple lang. Amen? Simple lang. Kumbaga, tandaan natin sa mga nanonood din, hindi solusyon ng pagpapakamatay, yung suicide. Ang nakalulungkot doon, nakala nila ang suicide is solution sa mga problema. Amen? Hindi nila alam na mas nakakatakot ang kanilang kahaharapin after death. Pagkatapos ng suicide, sigurado diretso na sa hell ang tao. Diretso na sa hell. Sigurado yon. Amen? Kasi tanging ang Panginoon lamang ang may karapatan na kumuha ng buhay at magbigay ng buhay. Tanging sa Diyos lamang yon. At wala tayong karapatan. Our life ay hindi po sa atin. Hindi sa atin ang buhay na to. Kaya sa bawat isa, as a priest of God, kumbaga dapat maging mapalad yung mga tao sa paligid natin. Tatanungin ko po kayo, are you a blessing? Blessing po ba kayo sa mga tao sa paligid ninyo? O nagiging, kumbaga, sakit kayo ng ulo? Amen, hindi naman. Kumbaga, kailangan maging blessing tayo. Kailangan bawat tao na nakakasalamuhan natin, nagiging blessing tayo sa kanila. Nagiging mapalad sila sa atin. Kasi naituturo natin yung buhay. At nakapagbibigay tayo ng buhay. Naituturo natin yung tamang daan. At naipapaliwanag natin yung katotohanan. Amen? So, kailangan nating matutong magturo at mag-demonstrate ng salita ng Diyos dahil itong pinakamahalaga na maipasa natin into the next generation. Amen? Kumbaga, wag nyo munang, kung tinatamad ka na magbasa ngayon, wag mong isipin ang sarili mo. Isipin mo yung magiging anak mo, magiging apu-apuhan mo. Isipin mo sila. Amen? Para sa kanila yan. Na kailangan mong maipasa, maituro sa kanila. Kasi ang sabi ng Panginoon, sa pagdating ng end times, there will be more wickedness. Mas lalong sasama at sasama ang tao. Amen? At evident naman ngayon yan. Evident na ngayon. Na kahit saan ka tumingin, sin is, kumbaga, ang sin, natural na lang siya. Standard na yung sin. At mas nagiging wicked pa. Kumbaga, yung sin, mas nagiging wicked pa sila sa sin. Amen? At kung maabutan nito ng generation ng ating mga anak, nakalulungkot. Amen? Wala na silang magiging hope kung hindi pa nila maririnig ang salita ng Panginoon mula sa atin. Amen? Kumbaga ganito kahalaga yung work in purpose ng pagiging isang priest bilang tagapagturo ng salita ng Panginoon. At sabi ko nga, hindi unang bagay na dapat na marinig at maituro ang salita ng Diyos hindi sa church. Tandaan niyo po yun, hindi sa church, kundi sa loob ng bahay. Dapat. Ang magulang, ang nanay at tatay, sila ang unang dapat na magtuturo ng salita ng Diyos. Hindi kami. Kami, ang sabi ng Bible, binigay ng Lord ang apostle, pastor, teacher, evangelist, prophet to equip lamang. Amen? To equip ang mga tao for the works of services. Pero ang part ng isang magulang, sila ang magtuturo. So, kailangan talaga nating mag-aral. Amen? And the teaching must not compromise. Sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, must not compromise. O ano po yung tinatawag na compromise sa kompromiso? Alam niyo po, ito po yung pinakakalaban ng salita ng Diyos. Kumbaga, ganito ang ginagawa ng kaaway. Ganito ang ginagawa ni Satan. Pag sinabing compromise, ito ay pagtuturo o nagtuturo ng partial at hindi buo na truth. Pag sinabing compromise. So, ang pagkokompromiso ay pagtuturo ng salita in a lower standard.
lower standard na hinihingi ng salita ng Panginoon. Amen. Kumbaga, binababa yung standard ng salita ng Panginoon. Ito yung tinatawag na compromise. Kumbaga, kumukuha lang o pumipitas lamang sila sa salita ng Panginoon para lang masabi, this is a word of God, at saka gagamitin to justify the sin. Tandaan po natin, kapag ka ang word ay hindi sinabi ng buo, it is a lie. Tandaan niyo po yan. Kasi maraming pwedeng magturo. Sinasabi po ng Bible at at the end of time, maraming darating na false teacher. So, kailangan nating mag-ingat. Amen? Kailangan nating mag-ingat sa lahat ng ating maririnig na pagtuturo. So, kaya nga napakahalaga na tayo mismo meron tayong sariling pag-aaral. Amen? Sariling pag-aaral. Huwag tayong makontento sa mga naririnig natin. Sa mga naririnig natin sa social media, naririnig natin sa daan, nababasa natin, huwag tayong makontento. Kasi pwedeng makompromise yung truth. Kapag ka hindi natin nalaman yung buo, it is a lie. Kumbaga halimbawa, ng compromise, ang word na grace, it is a common word. Amen? Common word para sa mga believers, para sa church. Grace is a common word. At dahil common word siya, madalas ito yung nagiging abuse word. Na-abuse yung word na grace. Dahil thinking na sabi ng salita ng Panginoon na binayaran na ng Panginoong Yesus ang lahat ng ating kasalanan, and we are all under grace and not under the law. So, nangyayari, nagkakaroon ng license to sin. License to sin. Kasi sinasabi natin na under na tayo ng grace. Kumbaga mahabagin na ang Diyos. So, okay lang magkamali. Ang nangyari, paulit-ulit yung sin. Amen? So, ang nangyari, nako-compromise yung word. Kumbaga, lagi nga natin naririnig, mas mabigat ang word na grace kaysa sa law. Tandaan niyo po yan. Mas mabigat ang grace sa law. Kasi, sabi ng ating Panginoong Yesus, in a law, hanggat hindi mo pa pinapatay yung tao, hindi ka pa murderer. Pero under a grace, the moment na nagalit ka sa tao, pinatay mo na siya sa isip mo. Pinatay mo na siya. Ganon siya katindi. Amen? Ganon katindi ang grace. So, hindi siya light. Hindi light ang grace. Kaya lang, na-abuse ang word na grace dahil hindi kasi siya napapag-aralan ng mabuti. So, kailangan natin ng pag-aaral. So, napakadelikado po nito. Kaya sa atin po na kaya po sa atin na mas mabuti na mag-ingat tayo at tayo mismo meron tayong sariling pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po. So, ito po yung pangalawa na work and a purpose of a priest is to become a teachers of the law. Pangatlo, na work and a purpose ng priest is to offer sacrifice. To offer sacrifice of praise and a sacrifice of services. Sabi ko nga po last time, marami pong offering na pwede tayong maibigay sa Panginoon and sacrifice, marami. Pero pumili lang po ako ng dalawa. And it is a sacrifice of praise and a sacrifice of service. O baga sa panahon po ngayon, hindi na tayo nag-o-offer ng hayop. Amen? Na tulad ng Old Testament. Hindi na tayo nag-o-offer ng hayop. O kundi, kumbaga, sabi ko nga, ito na yung ino-offer natin. A sacrifice of praise and a sacrifice of service. Na kung saan, pag sinabing sacrifice, pag sinabi po bang sacrifice, magaan po ba siya? Madali po ba siya? Siyempre, pag narinig nyo ang word na sacrifice, sigurado mahirap siya. Amen? Kumbaga, hindi nyo siya gugustuhin. Kaya nga tinawag siyang sacrifice. Kasi merong
Kumbaga, merong pagbubuno. Nabubuno mo siya, meron kang kailangan bitawan, meron kang kailangan isakripisyo, kailangan mo mahirapan. Kaya nga siya tinawag na sacrifice. Hindi mo siya gusto at hindi siya madali. Amen? Pero yun ang work ng priest, to offer a sacrifice. At para sa atin, sa panahon ngayon, ang ino-offer natin is sacrifice of praise and sacrifice of services. Kumbaga, iniisip natin na madali lang magpuri sa Panginoon. Amen? Kala niyo po ba madali magpuri sa Panginoon? Tanungin ko po kayo, kapag hindi po maayos ang lahat, kaya niyo ba magpuri sa Panginoon? Ano ang unang lumalabas sa bibig ninyo? Pasasalamat ba? Pagpupuri ba? Ano ang unang lumalabas sa inyo kapag mahirap na ang sitwasyon? Amen? At ang hirap magpuri sa Panginoon kapag hindi okay ang lahat. Ang hirap magpuri sa Panginoon. Ang hirap sabihin na napakabuti ng Panginoon. Halimbawa, namatayan ka, kaya mo ba sabihin na mabuti ang Panginoon? Medyo mahirap, amen. Kaya nyo ba? Sabihin mo na baon ka sa utang, kaya mo ba sabihin na napakabuti ng Panginoon? Medyo mahirap, no? Mahirap siya kapag hindi natin kilala ang Panginoon. But once we know God and understand God, maiintindihan mo that God is so good in all times. Sabi nyo nga po, God is good. All the time. God is good. Tandaan po natin yan. God is good. All the time. Sa kahit anong sitwasyon, God is always good. Amen. So, isa pang tanong. Kapag ito, sabi ko nga, medyo common na to eh. Minsan nagpapaalam, hindi po ako okay. Kaya nyo ba maglingkod pag hindi po kayo okay? Kaya nyo ba maglingkod? Kaya lang, ito yung madalas na paalam, hindi po ako okay. So, ang tanong, kahit hindi ba kayo okay, kaya nyo ba maglingkod? Kaya nyo ba pumunta ng church kahit na mayroong problema sa bahay? Kaya nyo ba? So, hindi siya madali. Amen? Hindi siya madali. But, as a priest of God, ito yung ino-offer natin na sacrifice. Amen? Ito yung ino-offer natin na sacrifice. Sabi ng Bible, in season and out of season, kailangan handa tayo at lagi tayo nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga na Romans chapter 8, verses 34 to 39, sabi niya nga, who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution or famine, or nakedness, or in danger, or sword, as it is written, for your sake we face death all day long. We are considered sheep to be slaughtered. No one in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither present nor future, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Ibig sabihin, sabi ng Bible, nothing can separate us from His love. Kumbaga, even in the times of death, nandun si Jesus. In times of famine, nandun si Jesus. Amen. In times of problem, nandun si Jesus. In times of persecution, nandoon si Jesus. In present and in future, nandoon ang Panginoong Yesus. Sa presence ng demons, sa presence ng angels, nandoon si Jesus. Amen? Ang sabi niya rito, nor death nor life, nandoon ang Panginoong Yesus. Even death and even in life, nandoon ang ating Panginoong Yesus. Nor in anything else in all creation, kahit saan tayo magpunta, at kahit anumang bagay, nandoon ang Panginoong Yesus. Amen?
nandoon ang Panginoong Yesus. No one can separate us from His love. So, kumbaga, hihinto ka ba magpuri sa Panginoon? Hihinto ka ba maglingkod sa Kanya? Kasi kahit nasaan, nandoon siya. He proved Himself that He is God. He is God. Amen. Ang Diyos ay Diyos. In times of persecution, in times of famine, in times of death, in present and in future, God will prove that He is God. Nandoon siya. So tayo, in season and out of season, hindi tayo titigil na magpuri because God is God. Amen? God is God. Amen? Sige nga po, palakpakan po ninyo ang Panginoon. Tanda natin, God is good. God is great. God is so good, powerful, and awesome to be praised and awesome to be served. Amen? So, walang makapaghihiwalay at walang makapaghihinto sa atin. Amen? So, in my continuation sa ating pong teaching about work and the purpose ng priest, ang pang-apat is judging and discerning. Ito ang isang work and purpose ng priest. Judging and discerning. So in John chapter 8, verses 2 to 11, basahin po natin. Ang sabi niya po rito, at dawn, He appeared again in the temple courts where all the people gathered around Him, and He sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? They were using the question as a trap in order to have a basis for accusing Him. But Jesus bent down and started to write on the ground with His finger. When they kept on questioning Him, He straightened up and said to them, Let any one of you is without sin be the first to throw a stone at her. Again, He stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older one first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Jesus declared, Go now and live your life of sin. So, nung panahon ng ating Panginoong Yesus, merong sariling law na sinusunod ang mga Pharisee, ang mga Israelites. Meron silang sariling law. At ito yung law na binigay ni Moses. Bukod sa law, under the government of Rome. Amen. Merong sariling law na sinusunod ang mga Israelites from the law of Moses. At ito ang pinapatupad nila ayon sa sinabi sa kanila ng Diyos in the Old Testament na ang bawat isa must be carefully obey. Amen. Must carefully obey the law na ibinigay para sa Israel. Ngunit, ang nakalulungkot dito, hindi talaga naiintindihan ng mga high priest o ng mga pumalit na priest ang purpose ng law na ibinigay ng Diyos mula kay Moses para sa Israel. Hindi nila naintindihan. Baga binigay ng Diyos, ang sabi nga ng Panginoong Hesus, the summary of the law is this. All the law. The summary of the law is this: to love God and to love people. Dalawa lang. Amen. At ito yung tinuro ko last time na part ng covenant natin sa Panginoon.
To love God and to love your neighbor. That is all the summary of the law. Yun lang. Ngunit ang nakalulungkot, hindi ito naintindihan ng mga naging high priest ng Israel. Hindi nila naintindihan. So, kumbaga anong nangyari, ginagamit nila ang law, katulad no, ng sitwasyon na yon, para parusahan yung tao. And for their own interest. Amen? For their own interest. Kasi gusto nila na ma-accuse si Jesus. Kaya nila ginamit yung word. Amen? So, ang isang priest, hindi lang siya basta nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lang basta nagtuturo, kundi siya din na nagpapatupad din to. Amen. Hindi lang siya basta nagtuturo, siya din na nagpapatupad din to. By judging with the right discernment. Judging with a right discernment. Kumbaga tulad ng halimbawa po natin sa verse na kung saan ang mga Pharisees and teachers of the law, nahuli nila yung nangangalon yung babae. Kumbaga nahuli nila yung babae na gumagawa ng pangangalo niya. Ngayon, gusto nilang ipatupad ang law. Tapos sabi nila, according to the law of Moses, kailangan patayin ang babae sa pamamagitan ng pagbato. Tama yung law. Tama yung law na ginamit. Tama yung law. Sinabi naman talaga yun in the Old Testament. Tama yung law. Pero, hindi tama yung discernment na ginamit. Hindi tama. Dahil ang motive talaga nila is to trap Jesus. Yun ang motibo. At para patayin ang babae. Para ipakita na tama sila and they are holy. Amen? Kumbaga ipakita niya yung babae ay makasalanan at kailangan siyang mamatay. Tama yung law, kaya lang mali yung discernment. At ito ang isang pinaka-crucial work ng isang priest. Crucial work ng isang priest. Ang mag-judge sa tamang discernment. Mag-judge sa tamang discernment. Bagamat sinasabi ng Bible, do not judge. Sabi ng Bible, do not judge or you will be judged. The measure you use, it is the same measure will be used to you. Ang sabi ng Panginoon, do not judge or you will be judged. Ang sukat na ginamit mo to judge ay ganung sukat din ang gagamitin sa'yo. Ang sabi po ng Bible. Kaya napaka-crucial ng work na ito. Alam niyo po ba yun? Napaka-crucial at napaka-delikado at napaka-maselan yung work na to ng pagiging isang priest. Kasi supposed to be ang nagja-judge kasi tayo ay mediator ng God. Amen. We are the mediator of the Lord. So, hindi talaga tayo ang judge, but we are using as an instrument to judge, pero hindi tayo magja-judge. Sino magja-judge? Ang sabi ng John chapter 12 verse 47 to 50. If anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person. For I did not come to judge the world but to save the world. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last days. For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. I know that His command leads to eternal life. I know that His commands, supposed to be all His commands, leads to eternal life. Supposed to be. Amen. So whatever I say is just what the Father has told me to say. So sino ang magja-judge? Ang magja-judge is the Word of God. Ito ang magja-judge. Kumbaga, as a priest and as a mediator of God, tayo ang instrument
tayo ang gagamitin to say the Word of God, to instruct, to teach the Word of God. At ito ang magja-judge. Amen. Kaya lang, sabi ko nga, nagiging masela nito, tulad ng halimbawa natin kanina, na tama naman yung law, tama yung word na ginamit. Kaya lang, iba ang motibo, iba ang interest. Amen. Supposed to be, ang sabi ng Panginoon, I know that His commands leads to eternal life. Dapat, ang word, nagbibigay siya ng eternal life. Kahit na masakit ito, magbibigay ito ng eternal life. Kahit na judgment ito, magbibigay ito ng eternal life. Kahit na discipline ito, magbibigay ito ng eternal life. Amen. Hindi lang siya encouragement o hindi lang siya strengthening of good news ang magbibigay ng life. Kahit na hindi maganda, kahit discipline siya, kahit na rebuke siya, kahit na correction siya, it gives eternal life. Supposed to be, ang salita ng Diyos must lead into eternal life, ang sabi ng Panginoon. Kaya lang, ang nangyayari, hindi ito nagbibigay ng eternal life kapag ka nagamit ito into a wrong motive, into a wrong discernment. Amen? And wrong interest. Kumbaga nakalimutan, sabi ko nga, nakalimutan ng mga Pharisees and teachers of the law, the essence of the law. Na supposed to be, ang command ay dapat magbigay ng buhay. Eternal life, mag-lead into eternal life. Kumbaga maging holy yung mga tao. Yun ang purpose ng law, ng command. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Tinatama mo yung tao kasi mahal mo siya. Hindi dahil gusto mo siyang patayin. Amen? Tinatama mo yung tao, you said the word of God para ma-discipline siya ng Lord. Kasi mahal siya ng Lord. Ililid mo siya sa Panginoon. So it gives and it leads to eternal life. Amen? Ang sabi niya rito in Exodus chapter 34 to 6 to 7, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos. Na sabi ng Panginoon, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining to love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. Yet He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Kumbaga, gusto lamang ng mga Pharisee and teachers of the law na i-judge yung babae for their own interest at para matrap si Jesus, gumamit sila ng word. Amen. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ano ang judgment ng Panginoong Hesus? Ang sabi niya rito, when they kept on questioning Him, He straightened up and said to them, ang sino mang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Amen. Siya ang unang bumato. Ang sino mang walang kasalanan sa inyo. Okay, tama kasi yung word, tama kasi yung law, tama yung word na ginamit. Na kailangan batuhin kumbaga, kung ang isang tao ay mahuli siya in adultery, kailangan siyang patayin into stone. Tama yung ginamit. Kaya lang mali nga lang yung discernment. So, ginamit ni Jesus, itong discernment ni Jesus at ito yung pinatupad niya. Sabi niya, kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Kaya lang, lahat kasi sila guilty sa sin din. Na kailangan sila din mismo ay batuhin. Kumbaga, hindi lang hayag. Hindi lang sila nahuli. Amen? Ang babae nahuli.
Kaya lang hindi sila nahuli. But they are all deserve to punish. Amen? At hindi yun nagbigay ng life. Hindi nagli-lead ng life yung gusto at nais ng mga Pharisee. Amen? So sabi ng Panginoong Jesus, nasaan ang mga nagko-condemn sa'yo? Wala na po. So maging ako, neither do I condemn you. Jesus answered, go now and live your life of sin. Kumbaga, mabuhay ka na malinis at layo sa kasalanan. Amen? Kasi, I desire mercy, not sacrifice, ang sabi ng Lord. Amen? Baga sabi ni Jesus, okay, sige. Kung ganon ang judgment ninyo, ang sino mang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Baga, walang sinuman sa atin ang makapagsasabi. Pwede natin lokohin ng ibang tao, pero ang sarili natin ito ng Diyos, hindi natin pwedeng lokohin. We are all sinners in the sight of God, and no one is deserved. Amen? Walang deserve sa atin. Ang deserve natin is punishment. Lahat tayo. So, wala sa atin ang right to judge. Ibinibigay natin ang word to judge. Ang word ang magja-judge. At ang word ang kikilos sa tao. Ang Diyos ang kikilos sa tao. Amen? Hindi tayo. We are just a messenger. We are just a mediator. Amen? Hindi tayo ang magja-judge, kundi ang word ni Lord ang magja-judge. So, pangalawang halimbawa, kumbaga sabi ko nga medyo crucial, medyo maselan talaga yung work ng priest. Amen? Sa pagja-judge with the right discernment. Pangalawang halimbawa ko, ito po yung si Ananias and si Sapphira. Mababasa natin siya in Acts chapter 5 verse 1 to 11. Ang sabi niya rito, now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife, full knowledge, she kept back part of the money for himself. Kumbaga, tinago nila yung ibang parte ng pinagkabentahan na property. Tinago nila at alam nilang mag-asawa. Sabi niya, but brought the rest and put it at the apostles' feet. At ang iba, ibinigay nila sa mga apostle. In-offer nila. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you have received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? Sabi niya, sa'yo naman ito. Bago ito mabenta, sa'yo naman lahat ng pera na yan. Amen? Sa'yo naman lahat yan. O bakit kailangan mo pang magsinungaling sa Holy Spirit at sabihin na ito ang lahat na napagbentahan? Kumbaga, and after it was sold, was it the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings. Hindi ka nagsisinungaling sa tao, kung hindi sa Diyos. Ang sabi niya rito. When Ananias heard this, he fell down and died. And great fear seized all who heard what had happened. Then some young men came forward, wrapped up his body, and carried him out and buried him. About 3 hours later, his wife came in, not knowing, hindi alam ni Sapphira na namatay na yung asawa niya. At nung pumasok siya, ang sabi niya rito, not knowing what had happened, Peter asked her, tell me. Binigyan pa siya ng pagkakataon ni Peter. Amen? Sabihin mo sa akin, ito ba talaga ang pinagkabentahan? Ito ba ang lahat ng pinagkabentahan ng property? Binigyan pa siya ng pagkakataon. Kaya lang, nagsinungaling din siya. Sabi niya, yes, she said, that is the price. Peter said to her, how could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of the men who buried your husband at the door, and they will carry you out also. At the
At that moment, she fell down at his feet and died. Then the young man came in and finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. Kumbaga dito makikita natin sa istorya, sino yung pumatay kay Sapphira at Ananias? Hindi si Peter. Hindi si Peter ang pumatay kay Ananias at kay Sapphira, kundi si Lord mismo ang pumatay. Amen? Tandaan natin, kayang pumatay ng Diyos. Hawak ng Diyos ang buhay natin. He gives life and kaya niya rin kunin ito. Kumbaga, dahil sa pagsisinungaling nila sa Holy Spirit, kumbaga thinking na kaya nilang lokohin ang Diyos at gusto nilang makakuha ng favor. Kasi meron isang tao dito na, bago yung verse na ito, merong isang tao na nagbenta rin ng kanyang property at ibinahagi niya sa church, sa mga apostle, para ipabahagi sa mga tao, sa mga kapatid. Ngayon, siguro gusto nilang makuha yung favor at gusto nilang makuha yung honor din ng mga tao, maging ng mga apostle. Ginawa rin nila ito. Kaya lang na merong kasamang panloloko. Amen. Kaya lang, hindi ang tao ang kanilang, kaya nilang lokohin ng tao, pero hindi nila kayang lokohin ng Diyos. Ngayon, hindi naman sinabi dito na merong nagbalita kay Peter. Amen. Wala naman nagsabi doon na hindi naman yan yung buong pinagkabentahan ng property nila Ananias at Sapphira. Wala nagsabi kay Peter. But he discerned. Na-discern niya. Sa pamamagitan ng pag-speak ng Holy Spirit, na-discern niya. Amen. Na-discern niya. With the leading of the Holy Spirit, hindi lamang siya yung hindi sa sarili niyang pagpapasya, but with the leading of the Holy Spirit, He gave the right judgment because of the right discernment mula sa Holy Spirit. Kumbaga, hindi si Peter yung pumatay, sabi ko nga. Ang Diyos mismo pumatay. Gayon na iniisip natin, kaya palang pumatay ni Lord, no? Kaya niyang pumatay. Even though He is gracious at mapagpatawad, pero kayang kumuha ng buhay ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, huwag kang matakot sa tao na hindi kayang kumuha ng buhay. Kundi matakot ka sa Diyos na anumang sandali ay kaya niyang kunin ang buhay mo. Amen. Kumbaga, tanging ang Panginoon lamang ang nakakalam ng laman ng puso ng tao. Alam niya ang karumihan nito, alam niya ang wickedness ng tao. Alam ng Panginoon yon. At nasa kamay ng Panginoon ang judgment. Ngunit, sabi ko nga, as a priest, we are the instrument. We are the instrument para ipatupad ito. Amen? Kaya medyo maselan. So, kailangan natin ng malalim na pagkakilala sa Diyos nang sa ganon magkaroon tayo ng right discernment to hear God's voice. Kailangan natin yon. Nang sa ganon magkaroon tayo ng right discernment and right judgment. Baga, ngayon, kung hindi man gumaan na yung discernment, ang sabi ko nga, bumalik tayo sa Word. Because the Word of God is our base. Doon tayo lahat babase sa salita ng Diyos. Amen? Kasi the Word of God, siya ang magja-judge. Amen? Hindi tayo. We are just an instrument as an priest of God. So yun po yung pang-apat. Judging in right discernment. So, panglima, ito po ang aking huli, is to become a intercessor. Sabi nyo nga po, intercessor. So, as a priest of God, ito ang isang work and a purpose ng priest
ng Diyos, maging isang intercessor. In Ephesians chapter 1 verse 15 to 17, ang sabi ni Paul, "For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the gracious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better." And in the Philippians chapter 1 verse 3 to 6, ang sabi po ni Paul ulit, "I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus." And in Colossians chapter 1 verse 9 to 14, sabi ni Paul ulit in his letter, "For this reason, since the day we heard about you, we had not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of His people in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins." So, in every letter na ginawa ni Paul sa bawat churches, makikita natin na sinasabi niya that he always pray for them. Amen. Lagi niya sinasabi, "I always pray for you. I always pray for you." Sinabi niya sa Galatians, sa Philippians, sa Ephesians, sa Corinthians, sa Thessalonians, sa mga churches na ito. Lagi niya sinasabi, "I always pray for you." Lagi ko kayong pinapanalangin at lagi ko kayong naaalala sa aking pananalangin. Ang sabi ni Paul. Ngayon, in Psalms 141 verse 2, ang sabi niya rito, "Accept my prayer as an incense offered to you, and my upraised hand as an evening offering." Ang sabi niya rito, ang ating panalangin is like a incense. Incense. Smoke of incense. And in Revelation chapter 5 verse 8, ang sabi niya rito, "And when He had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayer of the saints." Full of incense, which are the prayer of the saints. And in Revelation chapter 8 verse 3 to 4, "And another angel came and stood at the altar with a golden censer, and he was given much incense to offer with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. And the smoke of the incense with the prayer of the saints rose before God from the hand of the angel." So, intercession must offered day and night. Intercession must offer day and night, just like an burning incense to the Lord. So being an intercessor, ito po ay pag-i-intercede. Amen. In the word intercession, intercede. Pag-i-intercede. O pananalangin, hindi para sa sarili. Amen. Pananalangin hindi para sa sarili, kundi pananalangin para sa iba. Pananalangin for the body of Christ, for the community, for the family, for your loved ones. Amen. Ang sabi nga ng Hebrews chapter 7 verse 23 to 25,
Now, there have been many of those priests since that prevented them from continuing in office. But because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. He always lives to intercede for them. Kumbaga, ito ang pinaka-work ng isang priest, ang maging isang intercessor, to save. Kumbaga, nag-i-intercede tayo to save. Amen? Nag-i-intercede tayo to save. Kaya sinasabi niya dito na ang Panginoong Hesus, He is able to save completely. Kasi ang Panginoong Hesus, He is risen sa death. Nagkaroon na siya ng resurrection at wala ng power ang death sa Kanya. Kaya He can live eternally. Amen? Kaya He can save completely. Kaya niya mag-intercede sa atin every day, now and forever. Amen? Pero tayo, as a priest, na nandarito pa, kumbaga na nandarito, meron lamang, limitado lang tayo. Amen? Ang buhay natin ay limitado lang. Kumbaga, hindi tayo mabubuhay ng matagal. So, we cannot save completely, but we can save some for our intercession. Pwede tayong mag-save. Amen? Sa pamamagitan ng pag-i-intercede natin. Dahil naniniwala ako, karamihan po sa bawat isa sa inyo, kaya kayo nandirito dahil may nanalangin sa inyo. Amen? Amen? Lahat po sa inyo, lahat tayo, kaya tayo nandirito kasi merong nanalangin sa atin. Merong nag-intercede sa atin para ma-save tayo. Amen? At merong mga tao na nag-pray para ma-deliver tayo. Merong mga nag-pray para ma-heal tayo. Merong mga nag-pray para makilala natin si Lord. Merong nag-intercede. Na yung iba, nasa point na magpapakamatay siya, pero yung family niya, mga magulang niya, patuloy na nag-i-intercede until from that time na bago siya mag-suicide, hinipo siya ng Panginoon. Amen? So, huwag tayong titigil mag-intercede. It is our duty and our work and our purpose to intercede, to save. Amen? It is our prayer na gagamitin as an incense. It is our prayer na gagamitin as an incense para makaangat sa trono ng Diyos. Amen? At marinig ang ating mga panalangin. Kumbaga, sabi ko nga, intercession ay pananalangin para sa iba to save. Hindi na pananalangin para sa sarili. Dahil habang nalumalalim tayo sa Panginoon, nagiging less yung prayer natin para sa sarili natin. Alam nyo ba yon? Habang nakikilala natin ang Lord, habang mas lumalalim na ang relasyon natin sa Panginoon, mas nagiging less ang prayer natin sa sarili. Hindi na siya puro ako. Hindi na. Nag-iiba na siya. Dahil sabi nga ng Bible, God knows our needs. Alam na ng Diyos ang kailangan natin. Kumbaga, hindi na kailangan para sabihin. Alam niyo ba, hindi na kailangan para sabihin. Kasi alam na ng Diyos ang kailangan natin. May naalala nga ako noon. Dati kasi, noong nag-i-start kami mag-Bible study sa Porac, sa lugar ng Porac, habang nag-i-start kami mag-Bible study, wala pang mga sasakyan noon. O kumbaga, wala pa kaming mga sasakyan. Ako, meron na akong motor. May motor ako. Saan ginagawa ko noon? Sinusundo ko si Sister Micah sa work niya. Tapos, diretso kami kila Pastor Chan. Kila Pastor Chan, diretso kami doon. Manghiram kami ng trike sa kanya. Kasi 3 kami na pupunta sa Porac eh. Hindi kami kasi sa isang single. So, manghiram kami ng trike kay Pastor Chan. Tapos susunduin namin si Sister Joy. Tapos pupunta kami ng Bible study sa Porac. Umabot din ng mga taon yon. And then, noon medyo kapag de-develop na kami ng worker. So, dumarami na kami. Siyempre, hindi na kami kasya sa tricycle. Nag-provide si Lord nung
multicab, yung sasakyan ni Sister Joy. So nagkaroon na kami ng multicab. Ngayon, dahil dumarami na yung gawain, kailangan na namin magdala ng upuan ng mga speaker, hindi na kami kasya sa multicab. So kailangan pa na isang sasakyan. So nagkaroon ako ng kolong-kolong. No? Karoon naman akong kolong-kolong. Dalawa na kami, kolong-kolong tsaka multicab. Yun na yung ginagamit namin. Then one time, sabi ko kay Lord, Lord, kailangan namin ng FB. Sabi ko, kailangan namin ng FB, Lord. Kasi masyado na silang marami at malayo na, sabi ko. Kasi meron na kaming pinupuntahan sa Tarlac. Sabi ko, hindi na kaya ng tricycle yun. Hindi na kaya ng kolong ko yun. Kasi yung kolong ko, sumasakay na 10 eh. Gumagapang na lang kami, papunta Tarlac. So sabi ko, Lord, kailangan namin ng FB, sabi ko. Pero kung lang yun, hindi naman ako nagpe-pray nun. Habang nagdadrive lang ako. Kasi nakita ko ng sitwasyon, hindi talaga kaya. And then, lumipas ang panahon, nagkaroon na nakabili ng bagong FB. Amen? Nakabili ng bagong FB. Pero wala pa siya sa isip ko. Nakalimutan ko na yon. Nakalimutan ko na yung prayer na yon. Then one time, habang dinadrive ko na siya, ginagamit ko siya sa Bible study, naalala ko yung prayer ko. Ito na pala yung FB, sabi ko. May FB na pala, sabi ko. Kumbaga binili nila yun dahil sa prayer ko. Alam ni Lord yung kailangan ko. Amen? Alam ni Lord yung kailangan ko. Kumbaga, alam ni Lord yung kailangan natin. Amen? And God will provide. Si Lord na magbibigay noon. Kasi alam niya, kailangan natin mag-save. Amen? Ginagamit siya to save people. So, siya mismo magpo-provide noon. So, yun, kumbaga, napakahalaga na tayo ay nag-i-intercede. Amen? Kumbaga, yung the more na nakikilala natin si Lord, mas less na yung pinagpipray mo sa sarili mo. Kasi si Lord, kaya niya nang ibigay yon. Kaya niyang i-provide according to your needs. According to His glorious riches. Ibibigay ni Lord yon. Ang kailangan mo lang is to intercede, to become a priest, to teach people, alagaan sila, dalhin sila sa Panginoon as a priest of God, and that's your work. Si Lord na magbibigay lahat ng kailangan mo. Amen? So, this is our work to God, to intercede, to save, para makapag-save tayo. Kumbaga, sa family natin, sa community, sa workplace, sa school, kumbaga, let us intercede sa mga tao. Day and night. Huwag tayong huminto na mag-pray sa kanila. Amen. Kumbaga, sa ngayon, sabi ko nga, yung ibang mga kasama sa mga gawain, dati dinadaan-daanan lang kami nito, sabi ko. Pero sa patuloy na pananalangin, kasama na natin sila. Amen. Kasama na natin sila nagwo-work. Dati dinadaan-daan lang kami eh. Nagba-Bible study kami, dumadaan pa dyan. Oo. Oo, kilala nila yan. Yung sarili nila. Hindi, dati dinadaan-daanan lang kami. Pero sa patuloy na pananalangin, patuloy na pag-abot mo, patuloy na pag-intercede, si Lord nag-speak. Amen. Hindi lang sa Kanya, sa pamilya niya. Amen. Na-save sila. At ngayon kasama mo silang nagtatrabaho sa Panginoon at kasama mo na sila nag-i-intercede. So, mas maraming mag-i-intercede, mas maraming masasave. Amen? So, ito yung ating work, to intercede. So, sa aking closing, ang sabi ng Isaiah chapter 61, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa atin. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh as a priest of God. Sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ng magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugat ng puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating ng panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos labas sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion, kaligayahan sa halip na bigyan ng kapigatian,
awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginawa kung ano ang makatuwiran. At maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Muli nilang itatayo ang mga sirang lunsod at napakatagal ng wasak at tupok. Paglilingkuran kayo ng mga dayuhan at sila ang magpapastol sa inyong mga kawan. Mga dayuhan din ang magsasaka ng inyong lupain at mag-aalaga ng inyong ubasan. Ngunit kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh. Ngunit sabi niya, kayo na may tatawaging mga pari ni Yahweh at makikilalang mga lingkod ng ating Diyos. Pagpipistahan ninyo ang kayamanan ng mga bansa, ipagmamalaking inyo ang karangyahang dati sa kanila. Ang sabi niya in verse 6, and you will be called the priests of God. You will be named ministers of our God. Amen. So, ito po ang aking pagtatapos in my priesthood teaching. Ang work natin and ang purpose is to become a mediator, to become a teacher of the law, to sacrifice and to offer a sacrifice of praise and services, to use by judging people with right discernment from the Holy Spirit, and to become an intercessor. So yun lamang po. Praise God. So sa atin po mga kapatid, na nais din na makilala ang ating Panginoong Yesus, madali lang. Inaanyayahan po namin kayo na sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap kay Yesus. Sige po, ikaw ay yumuko at sumunod sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Yesus, Jesus, maraming salamat. maraming salamat. Inaalala mo ako. Inaalala mo ako. Kilala mo ako. Kilala mo ako. Salamat, Panginoon, Salamat, na Panginoon, nakikita mo ako na nakikita mo ako sa ganitong sitwasyon. sa ganitong sitwasyon. Inaamin ko, Inaamin ko ako'y makasalanan na ako'y makasalanan at lugmok na sa kasalanan. at lukmok na sa kasalanan. Panginoon, Panginoon, dinadalangin ko, dinadalangin ko, palayain mo ako, palayain mo ko, patawarin mo ako, patawarin mo ko, linisin mo po ako linisin mo po ako sa aking mga kasalanan sa aking mga kasalanan sa pamamagitan sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. ng iyong banal na dugo. Panginoong Yesus, Panginoong Jesus, salamat. Salamat. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Gusto kitang maging Panginoon. Gusto kita maging Panginoon. Kaya mula sa araw na ito, Kaya mula sa akin, binubuksan ko po binubuksan ko ang aking puso. ang aking puso. Pumasok po kayo Pumasok po kayo. at manahan. At manahan. Tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon. at sarili ko pong At tagapagligtas. sarili ko pong tagapagligtas. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. gusto kitang makilala. Gusto kita makilala. Gusto kitang maranasan. Gusto kita maranasan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Isulat mo po ngayon Isulat mo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Salamat po Salamat sa pagliligtas. Sa pagliligtas. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Ama, marami pong salamat sa bawat salita mo po na amin po narinig. I pray, Father, na kayo po, Panginoon o God, ang magpatimo ng iyong mga salita sa aking mga kapatid at kayo po ang magbuhay po nito sa kanila. Continue, Father, remind us that we are your priests, O God, na kami po yung mga pari po ninyo. Panginoon o God, tulungan mo po kami na magawa po namin, Panginoon, ang aming mga tungkulin bilang yung mga tinawag, Panginoon. Ama, marami pong salamat. Ikaw po magbigay sa amin ng kalakasan and give us all the divine enablement para magawa po ang lahat ng ito. Ama, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.